Sa botong 257 ay inapurbahan na ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas sa pag-impeach sa Vice Presidenteng si Sara Duterte ngayong araw sa Pilipinas, Mayo 11, 2026. Well, yan po ang isa sa dalawang pinakamagulong nangyayaring kaganapan sa Pilipinas ngayong araw na to. Ito po inyong kabayan, Datol Order. At sa sandaling po ito ay pag-uusapan natin ang ganap ngayong araw, ngayong umaga hanggang ngayong hapon dyan sa Pilipinas. Well, sana po bago tayo magpatuloy ay konting like lang po. Share na pwede nyo i-subscribe para po mas maraming makapakinig at na makasali sa ating talakayan ngayong araw ng Lunes, Mayo 11. Well, ginawa po ang botohan matapos na pangunahan ng ating House Justice Committee ang transmittal nga ng kanilang ginawang investigasyon sa impeachment charges kontra sa Vice Presidente ng Pilipinas. Ikalawa ngayong 20th Congress, ika nga natin, sapagkat nung 2025 last year ay hinarang po na Supreme Court yung unang impeachment complaint kontra kay VP Sara Duterte. Ngayon po ay talagang sinunod na ng Kongreso kung ano ang sinabi ng Supreme Court. Ginawa nila yan ng ayon sa konstitusyon, ayon sa batas. At sa boto nga pong 257 yes, 25 na no, at siyam na hindi bumoto or nag-abstain ay inimpeach na ng Kamara o mababang kapulungan ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. At yan po ay inatasan na ang Secretariat para i-transmit na ang nasabing impeachment. Impeach na po ang Kongreso lang talaga ang pwedeng mag-impeach sa Presidente, Vice President at iba pa pong impeachable officials ng ating gobyerno. Ayan. At sa Senado naman po, sabi nga natin, tatanggapin nila yan. Kasunod yan, sandali lamang po, ay nagkagulo rin sa Senado ngayong araw na to sapagkat nagkaroon ng coup d'etat sa pamumuno ni Cayetano, ni Senator Peter Cayetano upang patalsikin sa pwesto si Tito Sen ang Senate President. At nagtagumpay sila sa botong 13, 13 kontra 11. 24 lang po sila. Actually, siyam yung naging new minority. Sila Toto, sila Lacson. Dalawa po ang sumayaw, ika nga, ng pandango sa ilaw. Si JB Ejercito ata yung isa. At saka si Subiri. Si Subiri talaga namang balimbingan lagi. Yun ika nga natin, hindi mo alam, suporta ni taga Mindanao yun. May magagawa ba itong mga tagasunod ng Bangulong, hindi naman tagasunod, kakampi, ika nga sa paggawa ng mga batas ng naaayon sa kagustuhan ng konstitusyon. So, matapos pong sa Kongreso, 257, so tama yung sinabi ko kahapon, na binanggit sa akin ng kumpare ko, kaibigan kong isang congressman kahapon, sabi ko nga sa inyo, pinag-usapan natin na mahigit 200 ang boboto ng yes, impeach Sara. Ayun, 257. Dinamihan pa yung 215 o 215 yes na boto sa impeachment ni Sara last year. Ngayon, 257. Ayan. So, okay na, impeach na si Sara. Ang tanong ng mga kongresista, lulusot ba yan sa Senado? Nagbago sila ng liderato sapagkat
nagawa ng paraan itong tropa ni Alan Peter Cayetano na makapasok, sumugod sa Senado ang nagtatagong si Bato de la Rosa. At kung napanood nyo po sa inilabas sa telebisyon, lalo na ng GMA7, habulan, ang bilis tumakbo pala ni Bato kahit napakalaki ng katawan. Muntik pang sumubsob sa hagdanan habang hinahabol ng kanyang staff at ng NBI para iserve yung kanyang subpina galing sa CIDG or ng PNP or ng NBI. Nako, talaga po namang akala mo na nanonood tayo ng teleserye. Akala ko nabuhay uli yung tanggol ni Coco Martin sa nangyaring habulan. Saan ka naman nakakita? Nakabarong Tagalog, laki ng katawang ganyan. Tumatakbo. Sabi, anak ng dragon, utol report. Tinalo ka pare sa takbuhan ni Bato. Mas malaki katawan sa atin ni Bato. Anyways, sabi nga natin, nakalusot si Bato at natuloy pagpasok niya sa plenaryo ng Senado, nag-file kagad, nag-motion para i-declare ng coup d'etat ang liderato ni Tito Sen Soto at nagtagumpay yung 13 senador. Actually, hindi naman 12 lang talaga yan 13, alam nyo kung sino ang nag-Judas Barabas Kepias? Sino pa? Di si Loren Lorencinta, si Ligarda. Nakaaway talaga nag-declare na siya ng bakbakan with the president dahil nga kay ES o Executive Secretary Ralph Recto. Nakalaban niya ngayon ng mga Ligarda nung mag-inang Ligarda dyan sa Batangas. Di bumaliktad yung Loren Ligarda. Talaga naman DDS na yan Kapagkat nung 2018 or 2019 yata, 2018, ay binigyan ng prangkisa ng Duterte administration itong solar ng bayan na negosyo nung anak na congressman ng Batangas ni Loren Ligarda. Ayan, si Lebiste. ng dragon. Laging ginagamit yung nanay. Kanina, nagsalita pa itong Leandro Lebiste sa Kongreso. Nung makitapos ang botohan, sabi niya, tinawagan daw siya ng kanyang nanay na Senadora Loren Ligarda na huwag makipag-away at hilingin sa Kongreso na huwag gagantihan ang mga hindi boboto ng yes sa impeachment ni Sara na dalhin sa Senado. 25 sila na hindi bumoto. Nagsabi, sino ba ang mga expect mo sa Kongreso hindi bumoto? Di sila nyaw-nyaw. Sila Suntay, Marcoleta. Kamukha pala ni Marcoleta yung senador. Si Dante Marcoleta. Madalas ko nakikita at kaibigan ng utol John Datolquen, yung nasirang congressman. Nautol ko ng senior citizen. Magkaibigan sila ni Dante Marcoleta. Nakikita ko na yun. Alam ko naman medyo yung hair niya kulang sa shampoo. Pero matindi yung mga sinasabi nung anak ni Marcoleta. Talagang nagpapasiklab yung mag-aman to. I don't know kung ano mga plano niyan. Balak yata tumakbong vice-presidente nung Rodante Marcoleta, ang senador, at suportado na Iglesia ni Cristo. Ayan, kaya ro yatang ipanalo ng Iglesia ni Cristo ang si Sara at saka si Dante Marcoleta. Nak ng dragon! Sabi ko nga, Engineer Pet Cruz, tagahain tayo. Ang mga kamag-anak naming Iglesia ni Cristo, saksakan ng damit, may mga pwesto. Sabi ko nga, hindi ko pinakikialaman yung mga pinsan ko kung ano naman ang Iglesia ni Cristo. Pag eleksyon kausap ko yung isang may katungkulang kong pinsan Hindi ko tinatanong kung sino dadalhin nila.
I don't want religion or religious entities na makialam sa eleksyon ng ating bayan. Pero nakialam sila. Pumasok pa nga eh. O di ba si Marcoleta, Iglesia ni Cristo? O, yun lang si Villanueva, yung mag-ama. Jesus is Lord. Ayan, isang senador, isang congressman. May separation of the state ang ating constitution. Hindi nakikialam ang state sa simbahan, kaya nga hindi sila binibigyan ng taxes eh. O di ngayon nakialam pati sa pagbuo ng batas. Kaya dapat baguhin na rin yung constitution talaga eh. Maraming dapat baguhin. Kaya nga sabi ko, nararapat lang na itong isa sa pinakamagaling na retired General Chris Maralit ay balik na sa Pilipinas gawing kahit congressman ng party list. Ayan, ako, maraming magagawa yan eh. Kaya ang problema, kaming mga dual citizen, pinaboboto lang, ayaw na ipaboto. Takot na takot yung mga congressman. Ipinail na nga yata, bill ng utol Kenneth ni Marcoleta nun eh. At saka ng iba pa kong mga kumparing congressman hindi pinalusot. Anyways, impeach na si Sara sa botong 257 at napalitan na pong Senate President si Tito Sen, itong si Alan Peter Cayetano na kababasa ko lang sinabi niya tuloy ang impeachment ni Sara. Sana nga tuparin niya yung kanyang sinabi. Forthwith, agad-agad, iko-combine niya yung Senado as a trial body upang dinggin. Sana nga, yun ang hinihiling ng 80 to 90% ng mga Pilipino. May kasalanan ba si Sara? Sabi niya, wala, patunayan niya ngayon. At kung gusto niya maganda bakbakan, umattend siya ng trial sa Senado. Trial na po yan. Alam niyo po, ang tingin ko rito sa Senado, 13 lang kayo. Kung bumaligtad si Loren Legarda at saka ang mga bilyar, talaga ini-expect kung babaligtad yan. Alam ko nung magkakaroon ng coup dahil nga yung magkapatid na bilyar, may pending kaso. Kaya galit sila kay Duterte. Although, nakita nyo, kasama sa unit team ni Marcos yan, ni BBM. Kasi BBM, madaming umaahas dyan at pinakaahas niyang anaconda, yung kanyang manang. O lahat sila kanina, pinapakita sa telebisyon nung galit na galit at humahangos si Bato sa pagpasok. Nakaalala lahat kay Bato. May napansin ba kayong nakangiti man lang? Nung ginagawang Senate pro tempore o pangalawa sa Senado, si Loren Legarda, sino nasa likod niyang witnesses? Puro babae. Si Pia Cayetano expected, kapatid ni Alan yun, di susundin yung kapatid nun. Kaya ako believe dito kay Lito Lapid eh. Si Lito Lapid di kumikibo pero loyalty pala nun sa kanyang sinamahan, matindi. At saka yung magkapatid na Tulfo. Kaya ako, di ba, ilang linggo ko nang sinasabing mas mananalong presidente, si Rapi Tulfo, kayang talunin kahit sino yan. Basta hindi tumakbo si Robredo. Alam si Robredo talaga ang ginugroom na makalaban at tumalo kay Sara Duterte kung lulusot sa impeachment si Sara. So mga kababayan, yan po ang pinakamalalaking nangyaring teleserye sa Pilipinas ngayong araw na to. Pabor ang 90% sa pag-impeach kay Sara sa botong 257 kontra 25 at siyam na impeachment. Yung siyam di bumoto, lumalangoy talaga yun eh. Mga balimbing yun. Anyway, at sa Senado, nako, tapos si Tito Sen. Pero naniniwala ako, hindi tatagal yan. May babaliktad na senador. Magbabalik si Tito Soto as Senate
President sapagkat hindi kakayanin ng Senado at ng taong bayan ang pamumuno nitong si Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee sapagkat pinoproteksyonan niya ang mag-asawang Diskaya. Kung kaibigan siya ng utol ko, ako hindi ko siya kaibigan. Ako parehas ako. Ha? Katulad ng mga kasama nating mga vlogger at legitimate na journalist sa Pilipinas. Marami akong kasamang legitimate din na journalist at vlogger. Sa susunod po nating talakayan, ihihimayin natin ang gagawing pag-trial o pagdinig sa kaso ni Sara Duterte diyan po sa Senado. Please like and subscribe naman po para lalong lumawak pa ang mga taong magiging kaututan dila natin. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga katropa pips na senior citizens at mga PWDs dyan po sa Pilipinas, lalo na sa amin sa Nueva Ecija at sa Jaén, Nueva Ecija. Huwag po kayong mag-alala, patuloy ko pa po iniimbestigahan yung 400 million na public market natin na hindi natapos at nagbabayad ang Jaén ng 50 million taon-taon sa hindi natapos at nawalang pera sa pagpapagawa ng 400 million na public market. Magandang umaga po. Ito po si Mon Datol, Datol Order.